Most of us get this wrong. Personally, I had the same experience even when we are already walking with God. So welcome to day 23 of A Verse a Day Keeps the Devil Away. So when we hear fear of the Lord, parang automatic na sa mga isip natin. Kasi fear, sa Tagalog ay takot, parang mapapaiwas tayo. So for example, takot tayo sa palaka. Siyempre pag nakakita ka ng palaka, mapapatalon ka, mapapasigaw ka. O for example naman, kapag ahas naman, talagang takot yung mararamdaman mo, matinding tension. And honestly, we don't always realize it, no? But it shapes how we see God. If we slow down for a moment, ano ba ibig sabihin ng fear sa scripture? Is it running away? Gaya ng takot natin sa mga bagay na takot tayo? Or does it mean differently? Kasi kung titignan natin yung mga early Christians, no? They also had the same feeling of fear with the Lord. Pero instead of talagang makita natin yung takot, bakit parang mas lumalago pa sila? In Koine Greek, ang pinakamadalas na ginagamit na translation ng fear ay phobos. And in context, hindi lang siya fear na terror, kundi fear din ito na nagpapakita ng awe, nagpapakita ng reverence, at nagpapakita ng highest form of honor. Para saan? Para sa holiness and power ng Panginoon. Kaya nga dun sa Acts chapter 9 verse 31, yung mga early churches na they walk in fear in the Lord, sila ay mas lumago pa. And in Philippians chapter 2 verse 12, we see the same usage of fear. Same idea of reverence na nagpapakita ng obedience sa Panginoon. Not out of panic, not out of terror, but out of honor to God. So maybe we are not called to be scared of God, but rather to be aware of who He is. Na kapag nakilala natin siya, yung mga puso natin, hindi takot out of terror, but yung takot na may kasamang reverence and honor sa Panginoon, out of deep respect to God, because of how holy, how good He is, and how He loves us dearly. Because the real fear of God, yung talagang totoong takot natin sa Panginoon, it doesn't push us away from Him, no? But rather, dapat mas mapalapit pa tayo sa Kanya dahil sa awesomeness na ginagawa niya, sa holiness niya, sa power niya, at sa kabutihan na binibigay niya sa bawat isa, lalo na kung ikaw ay talagang nagsumusunod sa mga utos ng Panginoon. Now, if we are honest, paano ba natin tinitingnan ang Panginoon? Paano ba yung takot natin sa Panginoon? Is it a fear na nagpo-push away sa atin para hindi mapalapit sa Panginoon? Or yung fear ba natin sa Panginoon ay nagpapakita ng deep